Ngayon pag-uusapan natin ang pinakasikat na theory na kumakalat sa buong community ng One Piece na ito nga daw ang possible symbolism na ginamit ni Oda sa mga ancient weapon, kay Im-sama at sa mga Gorosei pati na din kay Luffy. At dagdag pa dyan ay possible din na hint daw ito sa kapangyarihan ng mga Gorosei. Dahil nitong nakaraang chapter ay ini-reveal na nga sa atin ang pangalan ng isa sa mga Gorosei na si Saint J. Garcia Saturn. At dahil nga sa last name na Saturn nito ay madaling mag-conclude na ang mga importanteng character o bagay sa mundo ng One Piece ay inspired sa solar system, pati na din ang pangalan ng ibang Gorosei. Kaya kung si Luffy ang Sun, si Im-sama naman ang Earth at si Blackbeard naman ang Moon habang si Mercury, si Venus, si Mars, si Jupiter at si Saturn naman ang 5 elder stars, at ang Uranus, Neptune at Pluto ang nagsisimbolo sa mga ancient weapons. At dahil nga dyan ay possible na natin na mahulaan ang kani-kanilang mga kapangyarihan, dahil ang bawat planet sa solar system ay mayroong Greek god counterpart kung saan possible na doon kinuha ang kapangyarihan ng mga karakter ni Oda. At ang uunahin nga natin ay ang mga ancient weapons. Bali confirmed na nga sa atin na ang Neptune ay may Greek god counterpart na Poseidon kung saan mayroon itong powers na related sa dagat tulad ng pag-control sa mga inhabitants nito na mga Sea Kings. Ang kasunod naman ay ang Uranus na god of the sky. Bali ang powers nga nito ay possible na related sa kalangitan kung saan maaaring mayroon itong control sa weather o panahon pati na din sa malalakas na hangin. At ang Pluton naman na may Greek god counterpart na Hades ay ang god of underworld na mayroong notable powers na invisibility pati na din ang pagkontrol sa underworld or necromancy. Bali kaya nga niyang pasunudan ang mga namatay na souls, at possible nga din na related ito sa powers ng ancient weapon Pluton. At ngayon ay mapunta naman tayo sa mga Gorosei. Bali si Mercury naman ay mayroong Greek god counterpart na si Hermes. At ang notable na kapangyarihan nito ay ang speed, kaya possible na ang Gorosei na nagre-represent nito ay may combat power na sobrang bilis. Si Venus naman ay may god counterpart kay Aphrodite. At ang notable powers ni Aphrodite ay kapareho sa powers ng Mero-Mero fruit kung saan naa-attract nito ang mga kalaban. Pero si Aphrodite din ay related sa immortality. Kaya dahil doon ay possible na ang Gorosei Venus ay mayroong similar powers katulad ng sa OP-OP no Mi, dahil ito ang fruit na related sa immortality at hugis puso nga ang prutas na ito na possible reference din kay Aphrodite na god of immortality and love. Ang kasunod naman ay ang Mars. Bali ang Mars nga ay mayroong Greek god counterpart na si Ares na god of war, at ang notable powers niya ay shape-shifting at ang physical at brute strength. Kaya dahil doon ay maaaring ang Gorosei na ito ay nagsisimbolo sa god na siya ang mayroong pinakamataas na pisikal na lakas sa mga Gorosei. Ang Jupiter naman ay mayroong Greek counterpart ni Zeus. Ibig sabihin ay possible na siya ang pinakamalakas na Gorosei dahil alam naman natin na si Zeus ang pinakamalakas na god, at ang notable powers ni Zeus ay ang pagkontrol sa kidlat. At ang panghuli naman ay si Saturn. At ang Saturn nga ay mayroong Greek counterpart na si Cronus na mayroong notable power na pag-control sa time, kaya dahil doon ay ganun din ang possible na powers ng Gorosei na ito. At pagdating naman sa Earth at Moon ay wala pa tayong masyadong details dito, pero kung pagbabasihan natin ang Greek mythology, na ang Earth ay si Gaia na asawa ni Uranus o ng Heaven, at si Gaia nga ang pinagmulan ni Zeus. At dahil nga dyan ay palagay ko na sakto din ito kay Im-sama dahil babae si Gaia at possible na siya ang pinakamalakas. At pagdating naman sa trending post ng representation ng One Piece characters sa solar system ay marami ang naniniwala na si Blackbeard daw ang representation ng Moon. Pero possible nga na hindi yan totoo dahil si Nami talaga ang nagre-represent nito. At dagdag pa dyan ay ipapaliwanag ko nga din dito kung bakit nasa kadiliman ang mundo ngayon at kung bakit gusto ni Im-sama na manatili itong nasa kadiliman at kung bakit gusto niyang burahin ang liwanag o ang light nito. Bali naniniwala nga na ang mga ancient society noon na ang universe ay umiikot lang sa mundo o sa Earth. At naniniwala nga din sila na kung ang kalangitan ay banal at ang mga Diyos ang gumawa sa mga tao ay dapat lang na ang humans ay nasa gitna ng lahat.
Kaya naman dahil doon ay maaaring si Im-sama, ang mga Gorosei pati na din ang mga Celestial Dragons ay naniniwalang sila ang mga gods na naglagay sa Earth sa gitna ng lahat o universe. Pero ang katotohanan ay hindi ganito. Dahil ang totoo nga ay ang solar system ay hindi sa Earth umiikot. Dahil sa araw o sa sun talaga nagre-revolve o umiikot ang buong solar system. Kaya dahil nga dyan ay gagawin nga lahat ni Im-sama para burahin ang simbolo ng light, at handa siyang burahin ang history para lang maiwasan ang pagtuklas sa mundo sa taong nire-represent ng sun dahil ayaw niyang malaman ng mundo ang existence ng sun. Pero ang tanong ay ano naman ang kinalaman ng moon dito? Bali sa panahon nga ng kadiliman at hindi pa nagpapakita ang araw, ang moon ang nagbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng pag-reflect nito sa liwanag ng sun, at ang ideyang ito sa One Piece ay na-mention sa atin sa Fishman Island. Pero maaaring mapapatanong kayo kung bakit si Nami ang pinakamalapit na representation ng moon. Bali sa umpisa nga ng bahagi ng series, sa unang pagkikita ni Nami at ni Luffy ay makikita na mayroong picture ng sun and moon sa pader. At dahil nga sa sobrang importante ng simbolismong ito sa mundo ng One Piece ay siguradong hindi ito nagkataon lang at ito ay sinadya talaga ni Oda. At sa bandang umpisa naman din ng series, sa isang conversation ni Luffy at ni Nami ay nabanggit ni Luffy kay Nami na namatay na ang ilaw, masama ito dahil wala na ang ilaw na gumagabay. At sumagot naman si Nami na isa yang lighthouse, talagang namamatay yan paminsan-minsan, pero yun naman ang dahilan kung kaya mo ako sinama diba, magtiwala ka sa akin. Ibig sabihin ay maaaring may mas malalim ito na meaning dahil possible na ang lighthouse ay sumisimbolo sa liwanag ng sun na taglay ni Luffy. At habang nasa panahon na wala ang liwanag na ito ay si Nami ang gagabay sa lahat dahil siya nga ang moon na magre-reflect sa sun. At yung sinabi naman ni Nami na kaya mo ako isinama ay ang nagsisimbolo ng moon na gagabay sa crew papuntang Laugh Tale habang hindi pa na-fully awaken ni Luffy ang kanyang sun god powers. At di ba ang moon nga ay nagpa-provide lang ng ilaw kapag nasa kadiliman, at kapag nag-shine na ang araw ay magiging masaya na ang moon na sinisimbolo ng bright smile ni Nami sa dulo ng Arlong Park arc. At di ba si Nami ang navigator ng crew? Ibig sabihin ay siya ang gumagabay sa pupuntahan nilang lugar. At di ba si Nami nga din ang nagsisilbing tagagabay sa mga pasaway na crew members at sinasabihan niya ito kapag sumusobra na ang kakulitan nito? Kaya naman dahil doon ay palagay ko na siya ang pinaka-fitted na nagsisimbolo sa moon.